Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dabarkads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan at tunahin nating pag-usapan ng tungkol sa payanig ng isang Maine Mendoza ngayong araw na kung saan ay nagbahagi nga po siya ng picture sa kanyang Instagram na mga picture gwapo sa ibang bansa na naman at may reaction itong 123,876. Grabe yung reaction pa lang po ng picture sa post ni Maine Mendoza. 100,000 na po agad ang likers. Ganito katindi ang powers ng mga legit Dabarkads. Talagang may mga hata kaya ang i-80 hindi mapatumba ng iba, no? Kasi sana puwersa na po ang mga powers ng naturang show. So, ayan po yung mga picture ni Maine Mendoza. Ipapakita ko lang sa inyo para yung mga wala pong Instagram, makita nyo po sa vlog natin. At speaking of Maine Mendoza, si Maine Mendoza pala, no? Ay makikita na po soon dyan po sa E80. Ano yung gorilla? Nakakatakot yung itsura no? So magbabalik po siya sa E80. Wala pong katotohanan na umalis ang isang Maine Mendoza dyan sa show nila sa TV5, no? Katulad ng pinagkakalat po ng iba. Malinaw po yan, mula yan mismo sa mga kasamahan po nilang host dyan sa E80. Samantalang ang Bibo naman po ay may pasulat pala dito kay Maine Mendoza na kung saan ay ganito po ang nilalaman. Basahin po natin. To Maine, we miss you during the V29 launch event. Hope to see you again soon. So, ayan po, no? Ito palang si Maine Mendoza, since nasa ibang bansa po, ay na-miss ang launching ng bagong B29. Sana daw ay makasama ulit nila si Maine soon. Plus, kalakip ng sulat na yan ng isang smartphone na bagong B-series ng Bibo, which is yung B29. Napakasulit na po nito na sa halagang 27K. Meron na po kayong magandang cellphone, plus maganda din po ang camera. May aura light na din. Sulit ito sa vlogging. So ayan, may pa-message pala si Bibo kay Maine Mendoza at nag-reply naman si Maine Mendoza dito. Ayun talagang nagbigay ng regalo ang Bibo, no? Talagang sana all! Ayan, syempre talaga naman si Maine, talagang alam naman natin na babalik at babalik yan sa E80. Kumbaga, syempre, enjoy muna yung buhay may asawa. No, tama lang naman kay Maine yung nagbabakasyon siya, di ba? Kumbaga, hanggang sa magka-baby sila. Pero alam naman natin si Maine, hindi talaga aalis yan. Dahil alam niya ang tunay niyang pinagmulan at isa yan sa marunong tumanaw ng utang na loob at tumatanaw sa kanyang pinanggalingan. Ganyan yung mga legit Dabarkads. Marunong tumanaw sa pinanggalingan. Marunong tumanaw kung sino ang mga taong nakatulong sa kanila katulad ng TBJ. Sabi niya po, ito basahin ulit natin. Sabi ni Maine, sad to have missed the launch but thrilled to finally get my hands on the newest Bibo B29. Thank you, Bibo Philippines fam. So may pasulat na si Bibo dito kay Maine Mendoza. Huwag kang mag-alala, Bibo, dahil pauwi na rin naman itong si Maine Mendoza. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa issue
kay Francis Magalona na kung saan matapos lumutang ang anak umano nito kay Abigail Rait, marami po ang naku-curious kung ano daw ang reaction dito ng pamilya po ni Pia, asawa po ni Francis Magalona. Sila ba ay nagagalit? Sila ba ay nabigla sa revelasyon sa vlog ni Boss Toyo na in-upload kahapon? Kasi nananahimik sila kaya maraming curious kung ano ang masasabi nila dito. Hanggang sa isang anak po ni Francis Magalona ang trending ngayon sa Facebook. Laman na rin po ito ng iba't ibang page kasi pinag-uusapan ngayon yung nilike nitong opinion ng isang netizen sa Twitter about sa paglantad ng anak at babae sa vlog ni Boss Toyo. So ganito po ang sinabi sa naging tweet sa X nung isang netizen na sinang-ayunan po ng anak nitong si Francis M na si Frank Magalona. Ang nasabing post ay ganito po, basahin po natin. So, I find it weird. Ito'y mula po kay Giselle No. I find it weird watching the video of Pinoy porn star where a home, ayan, revealed his affair with Francis M, saying 15 years akong nanahimik. Of course, you're a miss the. So, hindi ko na po tinuloy kasi mga bad word yung mga word na yan, okay? So, sa pag-like pa lang niya dito, ramdam ko na po yung bigat ng loob niya sa revelasyon kahapon dyan sa vlog ni Boss Toyo. Masama po ang loob niya about dito kahit sabihin pa nitong si Boss Toyo na nagpaalam po siya kay Pia, asawa po ni Francis Magalona, bago i-upload yung video po nitong mag-inang lumutang sa vlog niya. Malaking kasiraan kasi ang naturang video sa pangalan po ni Francis Magalona at syempre sa pamilya po nitong naiwan, which is si Pia Magalona and then yung mga anak po nitong si Francis Magalona. Ayun yung masasabi ko dito, no. Talagang yung ganyang pangyayari is masakit talaga, no, sa legal family. Ayun kasi syempre legal, kasal si Ma'am Pia Magalona kay Sir Francis M. So, masakit talaga yan. Dahil una, marami din silang anak, no? So, mayroon nga tayong nakikita na ganyan. Alam na maraming anak, ganto, ganyan, ganyan. Tapos, pumatol pa ng ganyan. Ito lang yung masasabi din natin na hindi rin naman natin masasabi kung ano yung ibibigay ng tadhana. Gaya ng sinabi ko kahapon, walang taong perpekto at lahat ng tao ay nakakagawa ng pagkakamali. So, ilagay na natin is nakagawa sila ng pagkakamali. Ano ba ang dahilan ng pagkakamali na yon? Hindi naman natin pwedeng sagutin. Dahil kung merong mang nakakaalam niyan, si Sir Kiko na mismo ang nakakaalam niyan. Pero ito, yung paglabas syempre, syempre tahimik na si Sir Kiko, no? Parang nabulabog na naman, no? Imbis na sana is mamatay na yung issue na yan, is nabuhay pa. No, sana kung nabuhay mang yung issue na yan, is hindi na pinalaki o pinahaba pa ng pinahaba. Kasi ang mangyayari dyan is magiging tampulan ng chismisan yan. Gaya nito, napapag-usapan natin. Diba? Pero hindi naman tayo nakikita. Pinapakinggan lang natin o pinapanood yung nangyayari dito. No? Masakit din talaga sa pamilya niya yan, yung ganyan na kung alaman nila yan or hindi, pero kung alam nila, pwedeng, syempre, nakakagulat. O bakit bigla ka lumabas ng ganito? Ano ba ang, reason mo? Ayun nga, sinabi naman ni Ma'am Abigail na, ito na siguro yung oras. Kumbaga, 15 years silang nanahimik. So, sinasabi nga ng iba, talagang dapat lang naman nahimik at sana tuloy-tuloy na yung pananahimik na hindi na sana pinarating sa lahat. Pero sa tingin ko, kahit hindi lumabas si Ma'am Abigail sa Pawn Star ni Boss Toyo, is malalaman at malalaman niya ng lahat. Hindi maitatago kasi ika nga may kasabihan tayo, walang bahong hindi nabubunyag. Ay, walang lihim na hindi nabubunyag o bahong hindi nangangamoy. No, kahit itago mo sa pinakailalim ng lupa yan, no, mangangamoy at mangangamoy yan kapag nabulok yan. 'Di ba? So, kahit hindi doon lumabas yan, malalaman yan. Siguro ito, biglaan, no, na nalaman. Ang nangyayari dyan, sana wag nang palakihin. Wag nang masyadong bigyan ng mga espekulasyon na kung ano-ano.
No, bilang pagrespeto na lang siguro sa namayapang Francis M. No, kasi parang ang nangyayari is magugulo pa siya eh. 'Di ba? Nakatahimik ka na, tapos magugulo pa ng magugulo. Sana bigyan na lang natin ng respeto si Francis M. Bigyan na lang din natin ng respeto ang pamilya ni Ma'am Pia at bigyan na rin natin ng respeto ang dating dating nakaraan ni Sir Francis na si Ma'am Abigail. 'Di ba? Ganun lang 'yan. Kasi kung sasabawan pa ng sasabawan ng lahat na ganto, ganyan, ganyan, parang pinagsasabong yung dalawa, si Ma'am Abigail tsaka si Ma'am Pia, is mali yun. Dahil alam naman natin na masakit talaga sa pamilya ni Ma'am Pia yan, pati kay Ma'am Pia, yung nangyari na yan. At wala din namang kasalanan si Francesca dahil baka may mga bumabanat nga kay Francesca. Yung bata walang kasalanan dyan. Hindi niya hiniling na maging nanay niya si Ma'am Abigail. Hindi niya hiniling na maging tatay niya si Francis M. Hindi niya hiniling yon. Diyos ang nagbigay sa kanya. Kaya, hindi natin siya masisisi. No? Sa pangyayaring yan. Labas siya sa usapang yan. Kaya doon naman sa hindi tinatanggap ng pamilya ni Ma'am Pia si Francesca. Alam nyo siguro, tatanggapin niya, matatanggap din nila yan. Siguro, time will heal. Ano ba, tama ba yung ibig ko sabihin? Time will come and heal. Pasensya na kayo, may na ako sa English, ha? Pero darating din yan kasi wala din naman, nandiyadyaan na yan, eh. No? Anak din ni Sir Francis yan. So, para bilang respeto na lang kay Sir Francis is magmahala na lang. Mag-usap na lang ng maayos. No? So, kaya naiintindihan ko kung bakit ganyan na lang po sumang-ayon sa tweet ng isang netizen itong si Frank Magalona. So malaman po at makahulugan yung naging banat sa lutang ng mag-ina, base po sa tweet nitong isang netizen. Makahulugan, malaman, malalim po yung mga sinabi po ng isang netizen dito na siyang sinang-ayunan po ng anak nitong si Francis Magalona. So nananahimik sila pero the way na nagla-like po sila, yun na po yun eh. Nilike po nila, ibig sabihin, sang-ayon po sila sa sinabi po at opinion ng isang netizen na ito. So, ipapakita ko po sa inyo yung account ng anak nitong si Francis Magalona na kung saan ay nag-like dun sa post ng isang netizen. So, hindi po siya trolls. Meron siyang 154.7k na followers at merong 389 na followers. So, nang check ko po sa X, or dating Twitter, itong mga trending in the Philippines na hashtag, isa po sa trending itong about sa issue po ni Francis Magalona. So, trending po yung kabit na kung saan ay mababasa po doon lahat ng mga hinaing ng mga casual netizen tungkol sa issue pong ito na pumutok po kahapon. So, may magandang opinion, may hindi katanggap-tanggap na opinion. Siyempre, asahan na po natin na mayroong mga iba't ibang pananaw ang mga netizen. Diba? So, sa part po ng mga Magalona, lalo na po sa pamilya po nitong si Francis Magalona, syempre, masakit po ito. Oo. Kahit sino naman siguro, pag ganito po yung sitwasyon nila, masasaktan po sila syempre. Pero, syempre, matatanggap rin marahil nila ito pagdating po ng panahon. Ayoko lang yung way na ginawa sa social media pa po talaga pinaputok, trending tuloy ito ngayon at pinag-uusapan. So, ang kawawa dito, syempre, yung side po ni Francis Magalona, yung family po niya na naiwan. Pero sana, nag-usap na lang sila, hindi mo na pinarating. Para sa akin, kung sakasakali lang, hindi mo na pinarating dyan sa social media, kay Boss Toy, nag-usap muna si Ma'am Pia at si Ma'am Abigail tungkol dyan para nalaman nila. Ngayon, syempre, kung may pangarap naman yung bata si Francesca na mag-artista, ganyan, pwede naman, di ba? Baka matutulungan naman yan, lalong-lalo na ng TBJ, dahil alam natin kung gaano kamahal ni Francis M. ang TBJ. Di ba? At ang TBJ din naman, mahal si Francis M talaga. No? Hindi malabong hindi nila tulungan si Francesca. Di ba? Alam naman natin ng TVJ, kapag humawak ng artist ng mga baguhan yan, is talagang pumuputok. Lalo na maganda yung bata. Pia Magalona at yung mga anak niya, Eto pa, talented. Siyempre,
malaki pong kahiyan ito sa family niya. Pero syempre, lilipas din ang panahon, matatanggap din po yan ng lahat and syempre ng family din po nitong si Francis M. So, hindi naman natin tinotolerate na okay makipagkabit. Okay? Maling-mali po yun. Maling-mali. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Durs TV. Ayan, mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol sa video na binigyan natin ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!